tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa banal na pakipagtagpo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisi sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ng makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan niya, sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbi, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino naman sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino namang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsul ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyusan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin
kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab. Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tugunan ang ating pong itutugon? Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ulitin po natin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan, tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay ikinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan, tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog, tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kauputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang mga binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Meron pong isang commercial, ang isang sorbetes na ganito ang sinasabi, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo. Corneto. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo. Gusto kong hiramin yung parirala na yon at palitan ng salita sa dulo. Hanggang saan naabot ang pagmamahal mo. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon ang turo ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig.
Of course, alam natin na sinamarize ng ating Panginoon ang lahat ng kautusan, 600 mahigit na kautusan sa lumang tipan, sa pamamagitan ng isang salita, pag-ibig, na may dalawang mukha, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At naturally, tayo naman taong nilikha ng Diyos ay taong marunong umibig. Dahil tayo nilikha ng Diyos na pag-ibig at ayon sa pag-ibig. Subalit, kung minsan, bilang tao, yung ating pag-ibig ay merong hangganan. Merong hangganan. Naturally, madali nating mahalin yung mga taong minamahal din tayo. Naturally, mayong tanggapin. Naturally, iniibig natin yung mga taong kaibig-ibig at minamahal natin yung mga taong kamahal-mahal. Sa kabilang banda, nahihirapan tayong intindihin yung mga taong mahirap at nahihirapan tayong mahalin at unawain yung mga taong mahirap, mahalin at unawain. Sino ba yung mga madaling mahalin? Iyon yung ating mga kaibigan, yung mga malapit sa ating buhay, yung ating mga kamag-anak, at yung mga taong kayang magbalik ng pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Sino ba yung mga mahihirap mahalin? Di yung mga hindi natin kabate, parang bata, yung hindi natin kabate, yung ating kaaway, yung ating kinagagalitan at kinapupuutan ng kalooban. Natural po yan bilang tao. Pero sinabi ng ating Panginoon, yung mga makasalanan, yung mga hintil, yung mga publikano, kaya rin niyang mahalin yung mga kamag-anak niya, yung mga kaibigan niya, yung mga mahal niya sa buhay, kaya rin niyang mahalin. Pero ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Bilang Kristiyano, ito ang pinagkaiba mo. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. At ito po ay mahirap, hindi po ito madali. Bakit ba tayo nahihirapan? Mahalin yung ating kaaway. Akala kasi natin, yung pagmamahal natin sa ating mga kaaway, ay kasing ingrande, kasing effort ng pagmamahal natin sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ay hindi naman po ganun ang sabi ng ating Panginoon. Ano ba ang sabi ng ating Panginoon? Kung paano natin mamahalin ang ating kaaway? Hindi naman natin kailangang bigyan ng regalo pag birthday o kaya ay i-treat sa pagkain sa restaurant o dalawin. Hindi naman mo kailangan ganun. Anong sabi ba ng ating Panginoon? Kaya siguro tayo nahihirapan kasi ganun ang iniisip natin. Pag minahal ko yung aking kaaway, ganun na rin ang gagawin ko. Ganun na rin yung pagmamahal na katulad sa kaibigan ko. Katulad sa pamilya ko, ganun rin siguro. Pero hindi naman yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Alam bang sabi, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang umuusig sa'yo. And that's the least that you can do. Hindi mo kinakailangang magregalo para magbati kayo or ano. Ano sinasabi ni Lord? Mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo. Yun ang pinakamainam na pwede natin gawin. Hindi natin kinakailangang makipag-hi, hello, kumusta ka na, makipag-beso-beso dun sa mga chismosa nating kapitbahay na pinag-changes. Hindi kinakailangan. Ano ang kinakailangan doon? Sinasabi ni Lord, ipanalangin mo ang mga muusig sa'yo. Ay, mahirap ba yon? Aba, hindi naman mahirap yon. Di ba? Mahirap yung makipag-beso-beso sa iyong kaaway. Yun mahirap. Mahirap yung magbigay ka ng ulam sa kapitbahay mong samang-sama ng ugali. Mahirap yun. Pero yung ipagdasal sila, aba, hindi yun mahirap. And that's the least that we can do. Bakit tayo nahihirapang magmahal sa ating kaaway? Kasi iniisip natin na kailangan natin silang mahalin, kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga kaibigan. Kaya hinihingi lang ni Lord, ipanalangin mo sila. At saka papanalangin mo sa kanila, baka magpanibago sila at magpanibago din yung level ng pagmamahal mo sa kanila at humantong ka sa pangunawa at pagkapatawad.
Pero ano ba ang kailangan gawin? Simple lang. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. And in that way, minamahal mo ang iyong kaaway. Amen. Magsitayo po lahat. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik natin itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito ay maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito ay maging inumin nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa po namin ngayon, Ama, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ang hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindi lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pananalig nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po lahat. mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naaniyahang makibahagi sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway ingat at pagpalain ka ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.